Happy healthy Saturday morning sa inyong lahat mga kapuso. Welcome once again sa isang oras na naman natin pagkukwentuhan ng mga makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Alam niyo ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga may kuliti. Nako, sabi nila kapag ka may kuliti, nanilit. Pero, nako, sabi-sabi nga ba yan o totoo? At ano nga ba ang dahilan ng pagkakaroon talaga natin ito? Aalamin po natin yan mamaya. Yung may nana na, ay OA na. Kaya bumalik na ako sa doktor. Sabi niya, kailangan mo na operahan ito. At para sa mga namang problema dyan sa tigiyawat, malalang-malala na ba? Nako, sinasabi nila, lalo daw na makapagpapalala ang pagkain ng mani. Totoo nga ba yan? Alamin po natin yan mamaya. Kumain ako ng isang pack ng nuts. Yung malaki, naubos ko yon tapos the next day, as in, ano talaga, nag-start ako mag-breakout. At eto pa, para ho doon sa mga namumroblema dahil sa pagkapanot o yung mga nakakalbo na. Ang sabi nila, meron daw ngayong usong-uso na tinatawag na scalp pigmentation o yung pagtatato sa anit natin para matakpan yung mga kalbo areas at magkaroon ng ilusyon na instant hair. Ang tanong, safe ba naman yan? Pero para doon sa mga balik fiesta na ang mga lugar, naku, excited na ang lahat, di ba, na makifiesta. Meron nga tayong mga nakikita ngayon, na kaliwat kanan ako, na mga fire dancers o yung mga bumubuga ng apoy. Nako ha, ang balita ko, may mga gumagawa pa daw niyan sa mata at sa balat, naglalagay ng kerosene. Naku, ang tanong dyan, gaano nga ba yan kadelikado sa ating kalusugan? Mamaya aalamin din natin yan. Pag yung hindi ko kagad pinupunasan yung gas sa mukha ko, mahapdi po siya. Kailangan po may dalang basahan pag bumubuga ka. At syempre, kasama natin sa pagtukoy ng mga health concerns na yan, ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez para pag-usapan ang lahat ng inipong mga tanong na ipinadala sa amin sa aming Facebook page. Kaya naman, samahan niyo ako sa loob ng isang oras na naman ng masaya at makabulang kwentuhang pangkalusugan sa pagbabalik po ng Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD! Nagbabalik po kami para sagutin na naman ang inyong mga pinadala sa aming Facebook questions dito po sa amin. Kasama syempre natin ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Good morning, Dr. Jean! Magandang umaga rin sa iyo, Connie. And of course, magandang umaga po sa lahat ng ating mga Pinoy MD viewers. Eto na, Doktora, ang ilan sa mga nakapili natin ng mga Facebook questions. Nasa aking kamay na. Kaya, question number 1, sagutin mo na. Normal ba na nagkakaroon ng pega sa mukha kapag nagkakaedad? Ang tanong na yan mula naman kay Marilyn Matias. Yung mga freckles actually, common yan kahit sa mga bata. Pero, yung pekas na tinatawag naman na nakikita sa matatanda, yan yung tinatawag na age spots, no? Or solar lentigens, no? Usually malalaki yan at very dark at usually yung border niyan ay very distinct from the normal skin. But it doesn't have to be a normal thing kasi kaya naman itong iwasan. Kung kaya't ang aking advice ay bata ka pa lang, maglagay ka ng sunscreen at proteksyonan mo na ang sarili mo laban sa araw. Alright, next question. Ang tanong mula naman kay Labaco Alrene, ano raw ba ang posibleng dahilan ng pangangati ng private part ng isang babae, lalo na kapag nagsusuot daw ng underwear? Irene, no, kagaya na sinabi mo, no, ang pinaka-common na cause ng pangangati dun sa private part ng mga babae ay dun sa allergic reaction dun sa kanilang mga sinusuot na underwear. Or pwede rin naman kadalasan dun sa mga ginagamit nila na sanitary napkins, very common din yan. And of course, minsan dun sa ginagamit na sabon, lalo na kung yung sabon ay fragrance, no, masyadong matapang or masyadong maamoy, yung mga sensitive na mga tao or individuals can have an allergic reaction to that. Another thing is infection, no? Pwede ring mga yeast infection which can cause talaga itchiness on the private area. Or pwede rin naman na simpleng dry lang ang skin doon sa area na yon, lalo na kapag nagkakaedad na or during menopausal period. Ang importante lang talaga ay pumunta ka sa yung dermatologist para malaman talaga kung ano ba yung sanhi ng pangangati dun sa yung private part. Kasi nga, ang treatment niyan ay nakadepende kung ano yung cause ng itchiness on that area. Yun naman pala. Ito naman, ang sunod na tanong, Doktora, nagka-petlet daw siya nung siya 9 years old. Pwede pa raw ba ito matanggal ngayong 35 years old na siya? Mula po yan kay Thelma Mista Orsilia.
Thelma, yung peklat na yan, actually, this is an abnormal reaction of the skin sa mga paghilom ng sugat or wound repair, no? So usually kasi maraming klase ng peklat, no? Merong nakaalsa, yung hypertrophic scar, or yung nakaalsa na gumagapang pa, no? Yung keloid, or meron namang mga depressed scar, or yung lubog, no? Actually, iba na ang texture at quality ng skin daan dun sa area na may scar, no? Iba na siya, hindi na siya normal, no? Kumbaga, hindi na natin siya maibabalik to normal tissues or maging normal yung balat dun sa area, but we can actually improve yung itsura ng mga scars na yan. So, halimbawa, kung nakaalsa, pwede pa yung i-flatten. But the texture and quality, maaaring gano'n na rin. Hindi na mababago masyado. Kung nakalubog naman, pwedeng mapaalsa. Kung maitim, pwedeng mapaputi. Kung maputi naman, pwedeng madarken o mapantay sa kulay ng normal skin. So, ang importante dito ay pumunta ka sa isang doktor kasi i-assess muna what kind of scar you have, no? Bago tayo mag-recommend kung anong treatment ba ang nararapat sa iyo. Thanks, Doktora! At thank you rin muli sa lahat po ng mga nagtitiwala at nagpapadala ng kanilang mga katanungan. Babalik pa rin po. Sabi nga nila, walang forever. Pati raw sa buhok, ang pagkakakalbo, pati na ang pagkakapanot. Ano nga ba ang posibleng sagot? Dito sa Mabalacat, Pampanga, dinarayo raw ang isang shop kung saan papasok ang panot, pero lalabas kang tila may buhok. Kalbo pero di panot. Yan ang motto ng owner ng aesthetic shop na ito na si Leandro. O dahil laging binubuli. Tapos may pangalan ka, tatawagin ka, kalbo. Hindi ka natatawagin sa pangalan mo. Ako kasi mismo rin, panot. Nakita ko ito sa ibang bansa na ginagawa nila. So, pinag-aralan ko rin. Nagpa-certify ako sa ibang bansa para maging ganap na SMP technician. Ang mga pumupunta raw dito, nagkaka-instant buhok. Pero teka, ang akala mong tumutubong buhok na, tinta lang pala? Ang solusyon ni Leandro para sa mga napapanot, hair tattoo o scalp micropigmentation. Ang first-time customer na si Ferdy, long hair daw dati, pero tila raw ipinamana ng kanyang ama ang pagiging kalbo na may panot sa ulo. Nung age 30, ganun, nag-start na talaga na medyo unti-unti nang nalalagas. Siguro sinanay ko muna yung sarili ko na, na semi-kalbo ko. After nun, sinanay ko yung tao sa paligid ko, lalo na yung family ko na ganun na yung looks ko talaga, na semi-kalbo ko. So, kahit na naglalagas siya, hindi masyadong halata. Nalugas rin daw ang kanyang kumpiyansa na humarap sa mga tao. Pagka mga executive, lalo nga mga owner ng company, pag nag-meeting kami, so hindi naman talaga obligadong nakasombrero, hindi bagay at hindi presentable. No? Parang bumababa yung self-esteem mo. Minsan nawawala yung self-confidence. Kaya si Ferdy, nagdesisyong subukan ang scalp micropigmentation. Unang papahira ng numbing cream ang anit ng customer. Pero si Ferdy, atapak-atao kaya hindi nagpalagay nito. Susunod, namarkahan ang tamang hairline ni Ferdy. Pagkatapos nito ay sisimula na ang pagtatattoo sa kanyang anit. Dumaan daw sa pagsasanay si Leandro para maging isang certified scalp micropigmentation artist. Ititest ka nila sa, I remember, sa papel na dapat hindi siya tatagos yung needle sa, imagine kung gaano kanipis ang papel. Tinuruan din kami yung mga proper handling, disposal ng mga sharps. Kasi ito, hindi pwede siyang ihambing sa isang ordinary tattoo studio. At least dapat mayroon kang konting clinical setting. Meron kang background na ituturo sa iyo kung paano mag-sterilize ng mga gamit, disposal ng mga sharps, paano linisin yung mismo workstation.
Hindi rin daw lahat pwedeng tatuan ng anit. Yung diabetic, yung may heart condition, or sabihin natin may mga sakit, hindi ko muna tinatatuan yung mga ganon. Samantala, habang patuloy ang pagtatatu, si Ferdy napapapikit sa sakit dulot ng bawat tuldok. Kayanin kaya ni Ferdy ang 3 oras na session? At magkaroon na kaya siya ng pinapangarap na buhok? Abangan mamaya! Kung si Ferdy unang sabak sa scalp tattoo, si Matthew na isang OFW, pangatlo at huling session na niya ng pagpapascalp micropigmentation. Actually, nasa Saudi Arabia ako noon. Napansin ko, mabilis malugas yung buhok ko. Yung thinning, napakabilis. Siguro, span of 3 years. Talagang sobrang, napapanot na ako. Nag-umpisa sa bandang, dito sa crown. Tas lala na ng palala. I tried putting castor oil, pero hindi nag-work. Mabilis pa rin mapanot ba. Tinigilan ko, sabi ko, nagkaagastos lang ako, huwag na lang. Kaya nga, naghanap ako ng mga ibang alternative. Kung tattoo lang naman daw kasi ang usapan, sanay naman daw si Ferdy riyan. Hindi naman kasi may tattoo na ako. Alam ko na yung pain ng pagpapatato. Hindi ko lang alam kung gaano kasakit yun sa ulo, pero kaya naman. First session, natuwa na ako dun sa results. Sabi ko, hindi ako nagsisisi na nagpunta ako dito. Medyo nagka-hairline na. Yun yung una mong mapapansin, yung hairline. Malaki na yung pagbabago. Kinailangan ng 2 hanggang 3 session ang scalp micropigmentation para masigurong gumaling ang mga sugat sa anit. Nagkakahalaga ito ng 3,500 hanggang 60,000 pesos depende sa kaso ng kliyente. Samantala, nang matapos ang 4 session kay Matthew, ngayon lumalabas ako ng bahay, di na ako nagkakap. Yung cup ko sa bahay, napakadami. Ngayon di ko na ginagat, pinamigay ko na nga yung iba para bawas kalat na sa bahay, kumbaga. Ayon po sa pag-aaral, ang ilan sa mga dahilan ng pagkakapanot ng mga lalaki ay dahil po sa kanilang genes. At ito'y tinatawag na androgenetic alopecia. Alamin natin, meron ka bang medical condition kung bakit ka nagkakaroon ng hair loss, no? Meron ka bang tinatawag na iron deficiency? Ikaw ba'y kulang sa sustansya, nutrients, no? Maaaring kulang ka ng mga B vitamins, kulang ka ng zinc, kulang ka ng selenium, no? So, yun ang mga pwedeng mga causes of hair loss, no? Stress can actually also cause hair loss. So, dapat you should learn how to manage stress. pero paalala, sa scalp pigmentation, hindi raw tunay na tumutubo ang buhok. Minimimik niya actually yung mga hair follicles, no? Para actually kung malayo, kung nakatingin ka sa malayo, ay mukhang meron pa rin siyang mga buhok. Para rin siyang microblading, yun nga lang, hindi siya linear, pinpoint ang paglagay ng mga pigments na yon doon sa scalp, no? So parang it's an alternative actually, no? Or it's a cosmetic procedure for the balding scalp, no? Doon sa mga nakakalbo. Safe naman ito, provided, no, na hindi ka prone to develop an allergic reaction to the pigments of the solution, no? Kasi para rin yung tattoo ink, no? A-advise natin talaga na dapat i-test ka muna bago ka mag-undergo nito. Samantala, matapos ang 3 oras, success kaya ang first session ni Ferdy? Siyempre, una-una, thankful, masayang-masaya. Tapos yun nga, nakita ko yung difference nung una sa yung ngayon. Talagang may nagbago talaga. Kaya yun nga, nakakadagdag ng self-confidence lalo. Sulit na sulit daw ang sakit sa bawat tuldok dahil mukha na siyang may buhok. Tiis gwapo, ika nga. Nasubukan yung pagkalalaki ko kasi talagang masakit. Pero syempre, doon tayo sa goal. Kailangan malagpasan natin yung procedure at yung outcome. Alam naman natin magiging maganda. Kaya Ferdy, 1 session down, 2 more to go. Achieve naman. So looking forward sa susunod na session pa at umaasa tayo na mas maganda pa yung magiging outcome. Payo naman ni Doc Jean sa mga nakakaranas din ng hair loss,
minom ka ng mga supplements that can help hair growth. Pwede rin yung tinatawag na mga collagen or protein, no? Powders can also help hair growth. And of course, healthy foods. Sa panahon ngayon, may instant solution na sa mga posibleng gaya ng hair loss. Pero tandaan, kumonsulta sa eksperto at siguruhing ligtas ang proseso. Dahil maliit na tuldok man, katawan pa rin natin ang nakataya rito. Ngayong kabi-kabila na naman ang mga fiesta. Kabi-kabila rin ang mga pakulo. Tulad na lamang ng nagbabagong performances. Natila mga dragon kung bumuga ng apoy. Pero ang mga nakapapasong performance na ito, may epekto nga ba sa kalusugan ng tao? Ang 26 na taong gulang na si June de la Peña o mas kilala bilang Fatresha. Manadragon kung rumampa. Ang pagbuga kasi ng apoy, sisiyo na raw sa kanya. 10 taon na raw niya kasing ginagawa ang street dance habang bumubuga ng apoy gamit ang kerosene. May tumugtog po dito sa lugar namin, tapos kung nung tumugtog po sila, nakita ko po, tapos nung nalaman ko po kung ano yung ginagawa, kikita rin po ng pera, sumama po ako. Sa bawat rampa sa fiesta, si Fatresha, buwis buhay. At sa bawat pagbuga, literal daw na nakikipaglaro siya sa apoy. Bawal po siyang gawin ng hindi siya basta-basta. Kasi po pwede po may tendency pumunta sa yung apoy. Maano ka nung kerosene, masakit sa mukha. Alam daw ni Fatresha na delikado ang kanyang trabaho. Kaya, bilang paghahanda sa bawat performance, nagpapahi daw siya ng sunblock sa paligid ng kanyang bibig para makaiwas sa labis na pagkasunog. Nagpapahid agad ako ng SPF. Ngayon po nasunog ako nung pyesa ng Pasita, nakaraan doon ako galing. Sunod na inilalagay niya raw sa kanyang bibig ang kerosene. Tsaka niya ito ibinubuga sa tapat ng sulok na may apoy. Kaya si Fatresha, hindi raw maiwasang malasahan ang kerosene. Maano ka, para mauubo ka na ewan. Talagang iniingatan din po talaga na kung pwede mag-lock yung ngalangala ko para hindi talaga siya maano. At kung makalunok man daw ng kaunting kerosene, gatas o kaya tsokolate lang daw ang katapat. Pero hindi raw maiiwasang mapaso ang kanyang mukha at mga labi sa pagbuga ng apoy. Pag yung hindi ko kagad pinupunasan yung gas sa mukha ko, mahapdi po siya. Kailangan po may lakang basahan pag bumubuga ka. Ayon po sa US National Library of Medicine, ang kerosene ay nagtataglay ng tinatawag na naphthalene toxic o isa po itong bagay na nakakalason sa ating katawan. At ito po ay nakapagdudulot ng pagkahilo, pagsusuka at iritasyon sa balat. From the start pa lang dun sa ating bibig, no, may mga absorption na din kasi yan. Pwede tayo kasing magkaroon talaga na affectations sa sistema natin o kaya sa well-being natin. Gaya na pwede tayo magsuka, pwede tayo mahilo, at syempre kung marami ng amount ang na-intake nito, no, yung isang tao, pwede din kasi itong ikamatay. Hindi talaga ito naiinom kasi kung tutuusin ito ay poison. Ayon sa General Physician na si Doc Gerald Belandres, posible raw masunog ang ating internal organs kapag nakainom ng kerosene. Ang problema kasi, ginagawa niyang dehydrated yung madadaanan niyang mga lining epithelium dun sa papunta dun sa pharynx natin, dun sa esophagus, down to our gastrointestinal tract. Once kasi na madaanan ito, pwede kasing itong mag-keratinize or masusunog. No? Once na masunog ito, syempre magkakaroon na talaga ng iba na yung sistema ng ating gastrointestinal tract. At sa mga malalalang pagkakataon, ang pag-inom ng kerosene, posible raw maging sanhi ng cancer. Kung paulit-ulit na din ang ginagawa at practice mo talaga kasi skill mo nga ito, no? Pwede nga magkaroon ng mga carcinogens or pwede kasing magkaroon ng cancer din dun sa ating mga lalamunan or gastrointestinal tract. Ayon kay Doc, bilang paunang lunas kapag nakainom ng kerosene, pwedeng uminom ng gatas at hilaw na itlog.
pwede kasi itong makatulong dun sa absorption, dun sa taong nakainom ng mga ganitong mga chemical. Once kasi na nakainom ka nito at na-expose ito, no, at may mga nararamdaman na din talaga, importante pumunta talaga sa emergency room at sa hospital. Pero, bukod sa pag-inom ng kerosene, posible rin daw magkaroon ng first-degree burn kung saan ang unang layer lamang ng balat ang masusunog. O kaya naman ay second-degree burn kung saan maapektuhan ang dermis o pangalawang layer ng balat. At ang pinakadelikado, Yung third-degree burn, nakita mo na yung mga muscle at yung may mga adipose tissue, yung mga taba-taba, no? At pumapasok na talaga yung parang nalapnos yung tawag doon, no? Madami kasing shock na pwede kasi mangyari dito. Sabihin natin, mga hypovolemic shock, mga anaphylactic shock. Kailangan pumunta sa emergency room once na nagkaroon talaga ng third-degree burn. sa kabila ng panganib na dulot ng kanyang trabaho, si Patricia kapit sa patalim, sa apoy. Di tulad ng apoy, hindi raw maapula ang pagpupursige ni Patricia para sa kanyang pamilya. Kapos rin po kami sa pera, lahat ng buhay. Kailangan talaga gumalaw ka para makakain ka. Kahit mahirap po, nasanay na rin po ako eh. Kasing init din ang kanyang performances ang pagmamahal niya sa kanyang ginagawa. Parang doon ko inaano yung feelings ko. Parang sa pagbuga ko na po, ay, kailangan maganda to. Kailangan makita ko, mabibigay ko yung best ko. Ay, para matuwa yung tao. Si Patricia, hindi raw papapigil sa kanyang performance. Pero paalala ni Doc, Kung tutuusin, dapat hindi mo siya every time ipa-practice. Pwede kasi maka-harm dun sa sistema mo ito at mismong sayo, at eventually kasi baka magkaroon pa tayo ng mga further damages dun sa sistema natin. Importante pa rin talaga yung mga mouthwashes, no? Ang gagawin mo kasi usually kasi na pagpe-prepare niyan is yung kailangan mo muna kasing i-moist yung area dun sa bibig mo, no? Once kasi na ma-moist, hindi kasi siya masyadong nagkakaroon ng interaction dun sa mismong chemical. paalala naman ni Patricia. Pagsasabihan ko lang po sila na huwag nila tutularan sa bahay nila, huwag nila gagawin, huwag nilang gagawing laro, yung pag di mo siya pinag-aralan, pwede may tendency ikapahamak mo. Delikado ang maglaro ng apoy, kaya't lubos na pag-iingat ang ating gawin. Dahil tulad ng apoy, ang ating kalusugan, posibleng mawala sa isang ihip ng hangin. Ang mani, paboritong kutkuti ng ilan sa atin. Pero ayon sa ilang kwento-kwento, huwag ka raw kakain ng mani kung ayaw mong tigyawatin. Tulad ng nangyari sa isang flight attendant na si Kimberly. Kumain ako ng isang pack ng nuts. Yung malaki, naubos ko yon. Tapos the next day, as in, talaga, nag-start ako mag-breakout. So every time kumakain ako ng nuts, nagkaka-breakout talaga ako. Bilang isang cabin crew, ang expectation daw kay Kimberly, dapat presentable siya sa mga tao. Pero ang reality, tagtag daw siya ng acne. During training, medyo na-anxious din ako. Kasi yung mga kasama ko nun, makikinis sila. Tapos ako, syempre nahihiya din ako sa skin ko that time. Kasi hindi talaga maayos. Nilipad din daw ng hangin ang kumpiyansa niya sa sarili dahil sa tigyawat. Hindi ako nag-take ng photos or ng videos that time. Kasi nga, parang hindi ako makaharap din sa salamin nun. Nasa-stress ako sa itsura ko. Kung ano-anong mga produktong pampaganda na rin daw ang ginamit ni Kimberly para mawala ang mga tigyawat. Tumating sa point na na-try ko na lahat, pero pabagit-bagit pa rin talaga siya. Nag-try din ako ng healthy diet, as in yung walang sweets, walang dairy. Kung bibilangin ko lahat ng nagastos ko from the whole acne journey ko, abutin din ako ng 6 digits. So, ganun siya kagastos and ka-draining talaga. Paniwala ni Kimberly, ang pagkain ng mani ang punot dulo ng problema niya sa acne. Nagbabasa ako before kung may effect ba yung type of food na kinakain mo sa pagkakaroon ng acne. Others say wala, others say meron. Pero sa case ko, personally, pinapansin ko talaga siya and meron talaga siyang effect sa skin ko. So every time kumakain ako ng nuts, breakout talaga ako. Dahil sa paniniwalang sa pagkain niya nakuha ang kanyang acne, sinubukan ni Kimberly na mag-water fasting. Nag-fasting ako nag-water detox ako for 7 days.
Di talaga ako kumain kasi feeling ko ang dumi na ng body system. Naging helpful naman siya. After na nag-healthy lifestyle din ako. Tiis ganda ika nga. Pero paalala ng ating dermatologist na si Dr. Jean, Hindi siya 100% na masasabi natin kapag ikay nag-fasting, hindi ka na talaga magkakatagyawat. But it can actually help the skin as a whole and of course the body as a whole. But of course, kailangan din ng guidance, no? Kasi hindi lahat ng pasyente ay maaaring mag-undergo ng fasting at hindi rin ganun kahaba. Some patients will not be able to tolerate mga fasting. Dapat din, isinasangguni po nyo yan sa inyong doktor bago kayo mag-undergo ng intense fasting. ang problema, bumalik pa rin daw ang mga tigyawat ni Kimberly. Dahil dito, nagdesisyon na siyang kumonsulta sa eksperto. Class ko na tinry yung pagpapaderma. Iba't ibang products, healthy diet, water, and derma. Yun yung mga ginawa ko. Matapos ang ilang sessions na pabalik-balik sa kanyang derma, ang resulta? Ay, naku po! Ano na kaya ito? Ang tagyawat ay pangkaraniwang pong skin condition kung saan yung pong hair follicle ay nababarahan. At kapag ka nabarahan ito, hindi na makakalabas yung dead skin cells natin. At yan naman ang nagre-resulta sa pagkakaroon natin ng tagyawat. Pero Dr. Jean, totoo nga bang nakakapagtigyawat ang mani na gaya daw sa nangyari kay Kimberly? Walang sapat na pagsasanay na sinasabing ang mani or ang nuts can actually cause acne. Although yung ginagamit nito na pangprito, no, yung tinatawag na saturated oils na ginagamit, which can either be yung mga tinatawag na vegetable oil or canola oil, this can actually cause an increase in yung tinatawag na insulate growth factor, which can actually cause an increase yung tinatawag na androgen hormones na maaaring mag-cause ng tagyawat. Makalipas ang ilang session ng treatment na inirekomenda ng kanyang dermatologist, ang kanyang mukha nagbalat. Sa duration nun, lalabas pa yung ibang pimples mo. Yung face ko nga nun parang nasusunog na nagbabalat eh. As in parang siyang sugat-sugat, ganun yung itsura niya. Ang treatment daw na ginawa sa kanya, ang fruit acid peel o glycolic acid. Yung process nun is kailangan mag-trust ka talaga kasi magpa-purging ka eh. So during that time na nagpipil ako, kasi parang 5 days yung downtime nun or 1 week. Ayon kay Dr. Jean, ang glycolic acid, is a kind of peeling solution. No? What it does is tinutuklap niya yung dead skin para magpalit ng bagong balat. So ang glycolic will actually help smoothen the skin, no? So sinistimulate niya ang new skin cells, no? And at the same time, tinatanggal niya yung mga pigmentations, na doon sa cause ng tinatawag na tagyawat. Pero paalala ni Doc, if the acne is very active, namumula pa, delikado rin siya na gawa ng glycolic peel. Kasi maaaring lalong mag-plug yung mga pores na yan kapag during the time na nasusunog. Kasi it's a form of controlled burn sa skin. So dapat ginagawa itong glycolic peel during the time na pahilom na yung mga acne na yon, nag-i-improve na. Wala nang active lesions na tinatawag or redness. paalala rin ni Doc Jean, pinakamainam pa rin na alagaan ang balat para makaiwas sa tagyawat. Since it's hormonal, so dapat controlled ang ating hormones. Paano natin i-control yan? By sleeping early, so we should have adequate sleep. Iwasan natin yung mga foods that can cause inflammation like sugar, milk, cow's milk, and also of course yung tinatawag na saturated oils or processed food, Another thing is makakaiwas tayo kung meron tayong proper skincare, Kung meron tayong magandang sabon, meron tayong pang-maintenance kung ikay acne prone, meron ka ng pinapahid dapat na mga acne medications para wag na siya lumala. Samantala, makalipas ang ilang buwang pagpapakonsulta sa eksperto, trust the process lang talaga, and after din nung peeling and lahat ng tinry ko, eventually umokay naman na din. Especially nung hindi ko na siya masyadong pinapansin. Pumalik na rin daw ang kumpiyansa niya sa trabaho at confident na siyang humarap sa ibang tao. Confident na ulit ako and nakasmile na ulit ako, nakapag-selfie na ulit ako, nakagawa akong contents online. Di na ako ganun na anxious na, ay, ang dami kong breakouts.
Lahat tayo gusto maging healthy at tigyawat-free. Kaya marami sa atin handang subukan ang kung ano-anong pamamaraan. Pero laging tandaan, kapag ang acne ay hindi na kontrolado, huwag matakot, kumonsulta sa eksperto. Ang sabi-sabi, kapag may kuliti, ang dahilan ikaw ay nanilip. Nagkakakuliti daw, sabi nung matatanda, pag ikaw ay nambubos o kaya naninilip. Sabi po sa akin ng lola ko noon dahil sa naninilip at kulang po sa vitamins. Sabi po ng lola ko, nagkakakuliti daw po ang tao. Naninilip. Pero ang event host at call center agent na si Angel Camba o mas kilala bilang si Miss A, tinubuan daw ng kuliti kahit hindi naman daw siya nanilip. Minsan nakakapag-isip ka, wala na akong sinilipan, parang gano'n. Wala na akong sinilipan. Kung meron man, nagpapaalam naman ako. Nagpapaalam naman ako, mapayag naman sila. So, hindi siya sinisilipan, may authorization. Charot! Bilang isang event host, si Miss A, todo make-up. Kailangan daw kasing presentable siya kapag humarap sa kanyang mga audience. Kaya mata pa lang, pack na sa eyeliner at false eyelashes. Hindi kumpleto yung mata ko, yung buong makeup ko, nang walang eyeliner, walang liquid eyeliner, walang mascara, walang false eyelashes. So parang para sa akin, naka-foundation ka na, naka-blush on ka na, pero bare pa din, incomplete yung makeup. Pero nang minsang maglalagay na raw siya ng kanyang pilik mata, tila may tumutubong maliit na kuliti sa kanyang talukap. Nakikita ko na yung bilog. Naaninag ko na yung bilog na may bilog, tas mabigat, tas sumasagi na dito sa mata ko. Pag pumipikit ako, kumukurap ako. Yun, tas isa pa, yung vision mo apektado kasi kapag gumanong ka, ang katit. Dahil sa kuliti, ang kanyang pag-host napurnada. Nakikita mo yung mga script, yung program, pero iba na yung ano mo, kapag may defect ka or may something ka sa mata, nakakairita, tapos parang hindi ka makasmile, tapos parang hindi mo mablink yung mata mo, parang ganun ka lang. Pati ang trabaho sa call center, apektado. Ang hirap magbasa, tapos every time na tak-tak-tak ka, ganyan-ganyan, makaterab ka na naman ulit, kate, ganyan. Tapos gaganyonan mo na lang siya kasi sabi wag daw kamutin kasi the more na kinakamot, mas may irritate. So sobra talagang hirap nung meron kang kulitit tapos nakatapat ka pa sa laptop or sa computer. Hindi na nga raw komportable, nawalan din siya ng kumpiyansa sa sarili. Yung iba, merong ilag factor kasi ang kuliti nakakahawa daw. Hindi ka na lang lalabas kasi baka makahawa ka. Tapos si nanay din, medyo matanda na. Kailangan hindi siya mahawa kasi baka magkaroon din siya yung mga pamangkin ko dito, pumupunta dito sa akin. Paglilinaw ng eksperto, hindi karaniwang na ipapasa ang kuliti sa ibang tao. Pero well, in terms of contagious to other people, hindi po. Pero sa area, kunyari, nagkaroon ka ng kuliti dito, pwede ka rin magkakuliti sa other side, no? Or kaya pag nagkaroon ka ng kuliti sa upper lid, pwede ka rin magkaroon ng kuliti sa lower lid. In that sense, pwede mangyari yun because of closeness or proximity ng infection. Dahil sa takot, agad na siyang kumonsulta sa doktor. Pumunta na ako sa ENT, sa Opta. And then they said na kuliti nga siya. So, kuliti, tapos niresetahan lang nila ako ng mga ointment na ipapasok ko dito. Tapos, ipipress ko lang yung ointment, pikit-pikit, ganun lang. Parang 2 times a day. Pero dahil gusto niyang mas mabilis na mawala ang kuliti, sabi na matatanda, kapag meron ka daw kuliti, tradisyon na para mabilis gumaling, bunutan mo yung affected area. So, ginawa ko, binunot ko. Tumulo na po yung, ewan ko kung anong lumabas, may dugo, tsaka parang may oil. Parang pumutok na siya. Ang resulta, imbis daw na mawala, mas lalong lumaki pa at tila nagkaroon ng nana ang gilid ng kanyang mata. Tumagal yung kuliti ko nang lumaki na siya. Lumaki na ng lumaki, mga 2 weeks. Pero yung may nana na, ay OA na. Kaya bumalik na ako sa doktor. Sabi niya, kailangan mo na operahan ito.
naku, ayon sa ophthalmologist, isa itong malaking no-no. Never do that. Never pull your lashes pag meron ka ng ganong kondisyon. Hindi po siya lalabas o hindi po sisingaw yung naipong nana doon by pulling the lashes. You're actually making it worse. Pinapalala niyo po talaga yung kondisyon, lalong mamamaga po. Sa takot ni Miss A na baka mas lumala pa ang kanyang kulitit, agad niyang sinunod ang payo ng kanyang doktor na magpa-opera. Galing na ako ng isa pang doktor, pero sabi niya sa opta na ako dumiretso kasi sabi niya kailangan na daw itong hiwaan, ilabas, i-drain, tapos yung capsule may kukunin ganon sa loob. Ayun. Natatakot ako guys kasi first time ko lang to, wala daw itong anesthesia. Sana maglagay ng anesthesia. Mawala na nga kaya ang kulitin ni Miss A? Sa ophthalmologist na si Dr. Jamie Perez Tagle, merong dalawang uri ng kuliti. Ang una yung tinatawag na hordeolum o yung sanhi ay bakterya. Ito pong bakterya na ito ay nakakapasok sa gilid ng ating mata kaya nagkukos naman ng infeksyon. Ang pangalawa yung tinatawag na chalazion o yung oil gland na nagbabara. At ang nagiging resulta nito ay nagkakaroon po ng red bump sa ating mata. Ang kuliti ni Miss A, isa daw hordeolum. Nagsimula ito nang minsang maglagay siya ng eye makeup. Parang may nakita akong natanggal na pilik mata. So dinedma ko siya. After 3 days, naramdaman ko meron ng bukol na maliit. Tsaka nakakairita na, tsaka makati. Every time na may false eyelashes akong nilalagay, may liquid eyeliner, may mascara pa, na-irritate pala. May pumapasok dun sa pinagtanggalan. Alam ko may yung pinagtanggalan ng buhok. Kalimitan, ang tinatawag ng hordeolum or stye, pinakamadalas natin na ng kulite, nagmumula po sa infeksyon dahil minsan po yung ating pilik mata nabubunot natin. Paano nangyayari yun? Pag medyo makate, kinakamot natin, minsan napipigtas po yung pilik mata at nagkakaroon po ng infeksyon doon sa pinaghilaan ng pilik mata. At matapos ang operasyon sa kuliti ni Miss A, at eto na siya after ng surgery. Oh. Natanggal na yung dilaw pero bukol pa rin siya. tagumpay man ang operasyon sa kuliti ni Miss A, may isa pa raw siyang pinangangambahan. Natakot ako kasi sabi ng mga matatanda ay 7 yan. 7 yung lalabas na kulite. Nanganganak daw yan kasi uso daw yan pag nagsimula yung kulite. Sa kabila naman, dito naman sa kabila, 7 total. Sabi ko, bakit naman kailangan 7 naman? Paglilinaw ni Doc, wala naman pong eksaktong count na hanggang 7 beses. Minsan 2, 3 beses, umuulit. Minsan mas madami pa doon. Pero wala pong exact number na masasabi na hanggang dyan lang. Makalipas ang ilang linggo matapos ang operasyon kay Miss A, tuluyan na itong gumaling. Kaya naman ngayon, confident na daw siyang i-flex ulit ang kanyang beautiful eyes. More than 1 week pa para naging completely healed na yung mata ko. Umimpis na, pero hindi pa siya ganun ka-flat na flat. Parang yung totally, as in talagang back to normal yung shape, yung walang curve, walang parang 2 weeks. Ayon sa eksperto, normal naman daw ang pagkakaroon ng kuliti, pero hindi daw natin ito dapat ipagsawalang bahala. If the infection is not treated, it can progress. Pwede po siyang magkaroon ng iba't ibang pag-spread sa buong mukha natin. Like for example, ang pasyente, tiniris yung kanyang kulite. Pwede po mag-spread yung infection, lalong mamaga at kumalat yung infection sa paligid ng mata. Doc, talaga nga bang dahil sa paninilip kaya nagkakaroon ng kuliti? Bata pa ako, naririnig ko na yung pag nanilip ka, pag may kuliti ka, nanilip ka. Sa Pilipinas lang po yata naririnig yung ganong mga pamahiin, no? But there's no truth to it because basically, it's an infection or an obstruction. At I don't think naman yung panililip has anything to do with either. So, hindi po totoo yun. Windows of the soul kung ituring ang ating mga mata. Kaya dapat natin itong bigyan ng halaga. At huwag basta maniwala sa sabi-sabi ng iba. Dapat laging bukas mata para kumonsulta. And there
you have it mga kapuso, isang oras ng siksik-liglig na mga impormasyong pangkalusugan ang natunghayan po ninyo ngayong umagang ito. Siyempre kami magpapasalamat na sa inyo pong pagising na maaga hanggang sa muli. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay sa kalusugan, nagpapaalala na iisa lamang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Pinoy sa lahat ng ating katawan, kaya dapat itong pangalan.